Konting kaalaman mga boss, so gusto ko lang i-share kung ano nga ba ang purpose sa mga ganitong groove. Sa hindi pa nakakaalam, ang purpose nito is daanan din ito ng ating gear oil para sa dagdag na supply ng ating stick bearing. Dinidesign ito para mas maayos pa ang performance ng ating transmission. So sa pag-assemble mga boss, una kong siniset up yung primary gear. And then pagkatapos isusunod natin i-set up yung kanyang synchronizer ng primary at secondary gear. Sa synchronizer mga boss, may 5 parts yan. Synchronizer hub, synchronizer key, synchronizer insert ring, synchronizer sleeve, at synchronizer ring. So dito mga boss, nilagyan ko ng lock ng ating synchronizer ayon sa kanyang design. Pagkatapos isusunod natin yung kanyang secondary gear. At huwag kalimutan ang magka-plus para gumanda ang daloy ng lubrication. So sa pag-set up nito mga boss, kailangan tingnan mong maigi na ang siniset up mo walang kalob or nasa tamang setup. Dahil pag hindi nasa tamang setup, yan pa ang dahilan kung bakit bumibigay ang transmission natin at masasayang lang yung pagod natin. So dito mga boss, nilagyan ko ng thrust washer ang ating secondary gear. After thrust washer, lagyan ng lock. So sa wakas natapos na yung primary at saka secondary gear. At ang isusunod naman natin ay yung third gear, yung nasira na part ng transmission. So ang ginawa dito mga boss, dahil limited yung stock, is minamasin shop lang ng may-ari yung setup ng bearing. At yun, patapos na tayo. So sinusunod ko na yung synchronizer ng third gear at saka fourth gear. At nilagyan ko ng lock. Okay na, parang malapit na tayo matapos dito mga boss. So ang susunod sa kabilang output gear na naman tayo mga boss. So una kong siniset up yung reverse gear. Pagkatapos isusunod yung synchronizer ng reverse gear at fifth gear. So sa reverse gear mga bossing, wala talaga yung synchronizer ring dahil yun ang kanyang design. At yun, lagyan na natin yung synchronizer ring yung fifth gear at saka lagyan ng lock. Yun, patapos na tayo. Susunod natin yung fifth gear. Kita na, parang malapit na. So ready to hands up the fourth gear. Ito na, patapos na ang unang bahagi ng assemble. At dito ipakita ko naman sa inyo kung paano ibalik sa kanyang housing ang mga assemble na gear. At iuna natin yung counter gear at saka idle reverse gear. Pagkatapos malagay ang idle gear, lagyan na natin yan ng pin lock at saka itemporary natin yung takpan para hindi mahulog yung lock. So dito mga boss, isusunod natin yung transmission gear. So ganito magpasok ng transmission gear. Kailangan ihiwalay mo ng input shaft at saka output shaft para mapasok yung gear sa housing. Then after that, iuna natin yung synchronizer at saka input shaft. Dito mga boss, konting hilot-hilot lang para masiting yung mga gear natin. So after hilot-hilot mga boss, ganito mag-set up mga boss. Pukpukin mo lang yung bearing pabalik sa kanyang pwesto. At yun, pwede nang ilagay ang ibang bearing tulad ng counter bearing sa kabila at saka input bearing at saka output bearing. At dito, kunting pukpuk lang para malagay yung mga bearing. And then, lagyan muna natin ng lock yung fifth gear. Pagkatapos yung masing-masing, pwede natin ilagay yung output bearing. Dito natin saka lagyan din natin ng input bearing para pokpokin. So dito mga boss, walang katapusang pokpok mga boss. Pokpok lang ng pokpok. Hala, sige, pokpok. Pero sige lang, ganyan talaga ang gawain. Hindi mabubuo yung isang bagay pag walang pokpok. Ay sorry, baka iba yung iniisip nyo, mali kayo doon. Dito mga boss, tapos ng pupukin, maglalagay na tayo ng mga circlip or lock ng mga bearing. So parang patapos na tayo dito mga boss, konting tiis na lang at matapos na. Alam nyo mga boss, sa mga ganitong trabaho mga boss, kailangan talaga ang tiyaga at kailangan mahabang pasensya mo. Tulad na lang dito, palaging nagpupukpok. Pokpok na lang ng pokpok. Ay nako, buhay nga naman.
Pero sige lang, tiis lang. Ang importante, masaya tayo sa mga ginagawa natin. So, dito naman tayo sa ikatlong bahagi guys. So ilagay na natin yung mga blanco ata yung utak ko ngayon. Joke lang. So dito mga boss, ilagay na natin yung chef pork linkage. So dito mga boss, yung chef pork niya mga boss, may 8 bulitas to mga boss. 3 sa ibabaw at 5 sa baba. So kung nakita niyo yung chef na pinapasok ko mga boss, sa bawat gilid yan may butas yan, at saka tig 2 bulitas yung nilagay dyan sa bawat gilid, at saka may isang munggo pa dyan na bulitas na nilagay naman sa mismong shop mismo na may butas din doon at lagyan doon ng parang munggos. So dito mga boss, para nagkamali ako dito mga boss, pinasok ko na yung chef na hindi ko pa nalagay yung ibang chef fork. So doon ako nagkamali. So kaya nga binunot ko muna yung sa gitnang chef at saka nilagay yung ibang chef fork sa bawat synchronizer sleeve. Hay, parang nabubulol na ako dito mga boss. Kasi lang, sa bawat pagkakamali dito mga boss ay may matutunan kang aral. Totoo yan. Hindi masama ang sumubok at huwag matakot sumubok, dahil sa bawat pagsubok ay may matutunan kang aral. Hanggang dito lang tayo mga boss. Sana nasundan yung video na ito at nakakuha ng idea kung paano i-assemble ang ganitong uri ng transmission. Kung masiraan man kayo ng transmission tulad nito at gusto niyong mag-DIY, sundan niyo lang ang video na ito at makakuha kayo ng mga idea. So yun, dito lang tayo mga boss. At sana may matutunan ng lahat. Bye bye! Thank you for watching!